Paano, Vina? Bahala ka na muna dito, ha? Yes, sir. Nasikaso mo na ba yung flight mo sa Hong Kong? Yes, sir. Sa Thursday po ang flight nyo. Sir talaga, si Ronald. Dir ako, di ba? Kasi naman. Baka makarinig sa atin eh. Wala yan. Bilis na. Ronald, dear. Parang gusto ko pa ng isang session na. Ay, hindi na. Mahalagang lakad mo ngayong gabi. Baka makarata si Ma'am Olivia. May dinner kayo ngayon, di ba? Oo na. Sa lahat ng kulasisil, ikaw ang boring. Sige, alis na ako. Bye! Ingat! Midel? Kanina ka pa dyan? Anong gusto mong isagot ko? Anong tanong yan? Mukha ka kasing natatakot. Parang may ayaw kang marinig. Diyan ka na lang. At sagutin mong tanong ko. Ano ba? Nasisiraan ka na ba? Lumayo ka! Vina, kumalma ka. Naaamoy ko ang takot mo. Ano bang sinasabi mo? At pwede pa? Lumayo ka. Kung hindi, tutuhurin kita. Maliban sa takot, naaamoy ko si Ronald Dear sa'yo. Talaga namang sa opisina pa kayo naglabing-labing. Baka mahimatay ka niyan. Ramdam ko sa dibdib ko ang lakas ng tibok ng puso mo. Parang may naghahabulang toro. Nai-excite tuloy ako. Ano ba, Midel? Lumayo ka! Ayoko nga. Gutom na ako. Pakagat ng konti. Wag! Magandang araw sa inyo, Madam Venus, at sa Team Aswang Diaries. Ayon sa matatanda, walang lihim ang hindi nabubunyag. Gaano man ito itago, lalabas at lalabas ito. Lalo at may iba nang nakakaalam, maliban sa'yo. Isang masakit na aral din ng buhay ang katotohanan na ang lahat ng kasalanang ginawa mo, gaano mo man ito takbuhan o layuan, babalik at babalik ito upang maningil. Ito ay isang tunay na kwentong mahigit 30 taon na tungkol sa isang babaeng nagngangalang Vina. Hindi ko nais na siya'y inyong husgahan, ngunit ikasisiya ko kung ang ganyang istorya ay inyong kapulutan ng aral. Nagsimula ang lahat ng matanggap akong janitor sa isang consultation firm sa isang probinsya. College undergrad ka pala. Siguro kung gusto mong pag-apply ng janitor dito, overqualified ka. Okay lang po, sir. Okay lang po, sir. Tapos kapag nahirapan ka, magre-report ka sa DOLE. Hindi po. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Sige, short staff din kami. Kaya kung tatangkapin kita, baka maging liaison officer ka. Magandang pakinggan. Pero ang totoo, mensahero lang yon. Errand boy. May bayad yun, pero syempre, dagdag trabaho. Okay ka ba sa ganon? Okay lang po, sir. Pa-impress ka ha. Huwag kang magre-reklamo. Puntan mo yung tisay na may magandang balakang na sumalubong sa'yo kanina. Siya ang bahala sa kontrata mo. Vina ang pangalan nun. Ma'am Vina, Ano yon? kayo na daw po ang bahala sa kontrata ko. Okay. Vina, lalakad na kami ni Ma'am Olivia. Pakisabi na lang kay Sir. Okay. Pulang ballpen may dala ka na? May mga spare ako sa bag ko, pati sa compartment ng sasakyan. Alis na ako. At ikaw, Midel, pwede ka na mag-umpisa sa Lunes. Pipirma ka din ang kontrata mo sa araw na yon. Salamat po, Ma'am Vina. Vina na lang. Hindi mo rin kailangang puin ako. Ang dapat mong igalang at tawaging ma'am at sir ay sina Sir Ronald. Siya yung nag-interview sa'yo. At ang asawa niya si Ma'am Olivia. Pantay-pantay lang tayo rito. Totoong maganda si Vina. Unang kita ko pa lang sa kanya,
nakaramdam ako ng kakaibang pananabik. Parang may gumapang na kuryente sa mga ugat ko nung unang yun. Pero isang gabing bilog ang buwan, habang nasa bubungan ako ng boarding house na aking tinutuluyan at nagpapahangin, kubli ng malalagong dahon ng punong mangga. Nalaman ko kung ano talaga si Vina at ang mga kapatid niya. Ang hirap ng ganito. Hindi makakuha ng maayos sa makakain. Malapit na din akong mabaliw. Nagtitiyaga lang talaga ako kay landlady. Vina, hindi ako makapaghintay na matikman ka. May tao sa kabilang bahay. Teka, makadungaw nga sa katabing bakod namin. Baka naman nag-e-enjoy ka na sa pagiging kabit ni Ronald. Si Carmela, na tibong driver ng kumpanya yon. At ang sexing si Vina. Tingnan mo nga naman, Small world. Huwag mo nga akong pinagbibigtangan ha, Ate Carmela. Huwag mo nga akong tinatawag sa pangalang yan. Nalay ako, sapakin kita eh. Tama na yan. Biyernes na biyernes, sobrang huli na tayo. Ayoko mapalo. Dapat kaninang 6:00 pa tayo eh. Hindi na nga nagawa. Itong si Vina, parang ungas. Nananawag ng Carmela. Alam namang Melo yung pangalan ko eh, buwisit. Ano namang ikinagagalit mo? Carmela naman talagang pangalang ibinigay sa'yo ng mga magulang natin, di ba? Ate Susan naman, Meloy nga eh, Meloy. Paapuyin mo na yung baon ng nyog, Meloy. Nakabili ka na ba ng insenso at kamanyang, Havina? Opo ate, nadurog ko na din kanina pa. O siya, alam mo na kung anong gagawin. Maganda na tayo. Sigurado ba tayong walang nakakakita sa atin? Ako. Pero hindi ninyo alam. Pero ano nga kaya ang ginagawa ninyo? May pausok pa kayo. Kapag hindi ka nagtigil sa kadadada mo, baka meron nga makapansin sa atin. Wow! Libreng strip show. Tumatawag sa lahat ng engkanto at espiritong maaaring makarinig sa amin. Sa mga elementong handang tumulong at dumamay. Sa dilim na nagkukubli sa misteryo ng karunungang lihim. Satur, Arepo, Tenet, Omera, Rutas. Naloko na. Mangkukulang pa nga si Vina at ang mga kapatid niya. Naku! Pagkain na naging abo pa. Makababa na nga at baka makita pa ako. Tuluyan nang nawala ang naisin ko na matikman si Vina. Hindi ko gustong maging abo. Aswang man ako, masarap pa din mabuhay sa mundong ito. Isa pang napansin ko sa magkakapatid na yun, hindi sila mabubuhay na walang pulang ballpen. Noong una kong marinig yun, akala ko dahil lang sa papeles o kung anuman. Pero hindi eh. Madalas ko ding mahuli si Vina na may hinahalongkat sa opisina. Good morning! Wala namang tao. Mamaya may sumagot nga sa akin. Good morning. Nay, naku po! Vina? Kanina ka pa dyan? Kanina mga 6:00 siguro. Ang aga mo din pumasok eh. Good yan. Ang dami namang kahon na nasa sahig. Ililipat mo ba yan? Tulungan na kita. Ah, oo. Salamat ah. Pero yung mga kahon na malapit sa may upuan ko, iwanan mo na muna. Hindi pa ako tapos na ayusin ang mga yan eh. Tulungan mo na rin akong lagyan ng labels. Sige. Ay, eto ang gamitin mo. Itong pulang marker. Eto ang listahan ah, para alam mo kung aling kahon at anong pangalan ang ilalagay. Ha? Pula? Galit lang? Oo, sobra. Kaya dapat kapag galit ka sa isang tao, sa tintang pula mo palagi isusurat ang pangalan niya. Hala, ang takot niyo. Naniwala ka talaga? Wala pa akong agahan. Huwag mo naman akong pakainin ng takot. Baka mahimatay ako. Nerbiyoso. Bawasan mong pagkakape mo. Nagbibiro lang ako.
Ang dami mo kasing tanong eh. Magsulat ka na nga dyan. Mamaya dadami na ang tao rito. Ayun! Sakto! Nandito ka na, Midel! Bakit? Tulungan mo ako magbuhat ng kahon ng mga papeles. Ha? Meron na naman? Ano naman yung mga yan? Padala ni Sir Ronald. Mga proposals daw mula sa office ng mayor. Sort out mo daw. Tapos ihiwalay mo yung mga endorsed ni mayor. Lagyan mo daw sa lamesa niya. Kailan daw kailangan? Bago daw siya dumating ng tanghali. Ay, grabe. Parang wala akong ginagawa. Sige, dalhin nyo na. Mamaya iinit na naman ang ulo nun. Good morning. Anong balita? Handa na po ang mga proposal na endorse ni Mayor. Nasa table nyo na. Ganun ba? Okay. Pumunta ka sa office ko. May mga itatanong lang ako. Okay po, sir. Midel, hindi ka ba magtatanghalian? Tinatapos ko lang ang pagtatago nitong mga kahon. Tapos maglalampaso ako. Mamaya na yung lampaso. Kumain ka na pagkatapos mong ilagay ang mga yan sa cabinet. Hindi ka bayad sa maling oras ng kain. Sige. Ikaw? May kailangan pa sa akin si Sir Ronald. Oh, talaga lang. Kailangan ka dyan. Ano kayang kailangan? Makatiktik ka ng konti. Ay, ano ba? Magugusot ang blouse ko. Hindi yan mahalata. Bakit kasi nagsuot ka ng mabutulis na damit? Wow! Mukhang kakailanganin ko ng basang-basahan at ng matapang na panlinis para sa lamesa ni Sir mamaya. Mula pa noong araw na mag-apply ako sa kanila, halata ko na yung kakaiba sa kanila. Ikaw ba naman ang ilarawan na may magandang balakang? Kung wala silang relasyon, pihado na ihabla na siya sa dole for harassment. Isa pa, narinig ko na mula sa bibig ni Carmela ang katotohanan. Noong gabing mabuking ko na mga pagano sila. Ang ikinabigla ko ay ang isa pa niyang lihim. Biyernes ng gabi yun. Ganyan nga, Rosa. Huminga ka lang ng malalim. Damhin mo lang. Huwag mong labanan. Bukas, okay ka na ulit. Nananaginip ka lang. Bukas ng gabi, dadalawin ulit kita sa panaginip mo. Ano ba namang buhay to? Wala man lang akong dilihensya. Tigang na ako. Hindi rin pwede na lagi na lang itong si Rosa ang kukuhanan ko. Makakahalata rin ito. Sino naman yon? 11:00 na. Matingnan nga. Aba, tingnan mo nga naman. Si Vina pala yun. Marunong palang magmaneho si Ma'am Olivia. Pero ano itong nakikita ko? Naghahawi ng buhok ng ibang babae. Nangahapit ng baywang. Thank you, Ma'am Olivia. Olivia talaga? Come on. Sabihin mo na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi. Salamat, Oli. That's my girl. Come. Give me a kiss na. Bitin. Again. Okay na yun. Okay. Pero babawian kita bukas. Hindi pwede bukas. May lakad kami ni Sir. Kung pwede ko lang madaliin ang announcement namin ni Ronald. Pasensya ka na ha. I'm doing my best. Pero kailangan ko pa siya. I understand naman. Huwag ka masyadong ma-stress. Take all the time na kailangan mo. Salamat. Ang swerte ko talaga na dumating ka sa buhay ko. Same here, Oli. Lakad ka na. Kailangan mo din ng pahinga. Pakisabi kay Susan, kailangan ko siya ng maaga bukas.
Isa akong agitot pero hindi nakuha ang pagkabakla noon. Nahawa lang sa isang batchmate nang gapangin ako sa gitna ng farewell camp. Nasaksak ko sa mata ang kaklase na yun. Sa takot na balikan nila ang pamilya ko, umalis ako ng Cagayan. Kahit pa nang sulatan ako ng kapatid ko na hindi naman naghahabol ang pamilya nila, pinili kong hindi na umuwi. Ayokong maging problema ng pamilya ko. Tubong Cagayan ka pala, edi magaling kang mangulam. Bakit mo naman sasabi yan? Balita kasing magagaling daw mangulam ang mga Bisaya. Ha? Bago sa akin yan. Mas madalas kong marinig, magagaling daw na manggagamot ang mga taga Quezon Province. Magaling din daw mangkanyaw yung mga nasa Banawe. Pero, totoo ba na may mga aswang sa parting Visayas? Ha? Saan naman? Sa Capiz. Una, ang Cagayan de Oro City ay nasa Visayas. Ang Capiz naman ay nasa Mindanao. Ah, ganun pala. Isa pa, minsan akong nakapagbakasyon sa Capiz. Maganda doon. Mayaman sa seafoods. Baka maniwala pa ako kung may magsabing may kraken sa dagat noon kaysa sa aswang. Ha? Walang aswang sa Capiz? Hindi ko yan masasabi ng 100%. Pero kung akong tatanungin ninyo, wala akong alam na aswang doon. Mas tamang sabihin na nakakaingkanto ang lugar. May engkanto doon? Wala! Ang sinasabi ko lang, nakakabigani ng sobrang lugar. Malapit sa dagat, mayaman sa lamang dagat. Kung may sakit ka sa baga, maganda magbakasyon doon. Ay, wait. May tumatawag sa phone. Baka mahalaga. Hello? Ah, yes po. Opo. I'll connect you to his office right away po. Sir Ronald, nasa line to po si Mayor. Sige, Vina. I'll pick it up. Thank you. Ang tawag na yon ay naging daan upang maging appointed municipal administrator si Sir Ronald. Pansamantala niyang binitawan ang pagiging presidente ng consulting firm at tumutok sa trabaho na bigay noong mayor. Si Ma'am Olivia ang naging boss ng kumpanya. Isang gabi, muntik na akong mahuli. Malay ko ba na ang likod ng opisina namin ang lihim na tambayan ni Carmela? Teka, nasa na ba yung posporo ko? Ah, heto pala. Pasensya ka na, Chantal. Ngayon lang ulit ako nakadalaw. May tao ba dyan? Sinong nandyan? Lumabas ka habang hindi pa nag-iinit ang ulo ko. Ay, ano? Umalis ka sa ibabaw ko. Ay, manyak ka! Tulungan niyo ako! Meloy? Nandito ka ba? Loy? Diyos ko po! Miguel! Tulong! May tao! Hindi! Impacto! Tulong! Vina! Hoy! Gising! Miguel? Yung impacto! May impacto rito! Nakaibabaw kay Ate Carmela! Ha? Anong impacto? Teka, kumalma ka muna. Ano bang meron ha? Natagpuan ko kayong magkapatid na walang malay. Nakakadiri. Wala ako nagawa. Wala ako nagawa sa hayop na yun. Anong nangyari sa ate ko? Hindi ko din alam. Narinig lang kitang nagsisisigaw. Tumakbo ko dito. Nadatnan ko kayong magkapatid na walang malay. Yung aling nagtitinda ng goto at mami, natagpuan ko din dito. Ha? Nasaan na? Hindi ko makita. Ayun oh, isinandal ko na din muna. Inayos ko rin. Nakalilis kasi ang palda. Nakababa din ang panloob. Ate, Ang hayop na yun.
Nakapangmanyak na pala ng iba. Nambaboy pa ng ibang tao. Papatayin ko hayop na yon kapag nakilala ko. Puputulan ko siya. Ano ba si ate? Hindi ko alam eh. Sana naman hindi. Nadatnan ko na nakalilis ang t-shirt niyan sa may dibdib. Pero wala akong nakitang bakas na, alam mo na, Talagang wala. Magkakamatayan muna kami. Gagong manyak na bakla. Hayop! Chantal. Chantal. Sino si Chantal? Girlfriend ni ate Carmela. Ha? Hindi ko maintindihan. Ipaliliwanag ko sa'yo. Pero sa ngayon, tumawag muna tayo ng pulis at ng ambulansya na rin. Matapos ang madramang sandali, tumawag kami ng ambulansya. Nagtanong ang mga pulis sa nangyari. Malinaw naming isinalaysay ang aming mga nakita. Nang matapos ang protokol, umalis na ang mga pulis. Ganoon din ang medical team na rumisponde. Ang tindera ng Goto at Mami ay katakatakang hindi nagreklamo. Kung meron mang kakaiba doon sa tindera, yun ay ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Bagay na pinansin ni Vina. Ngayon lang ako nakakita ng napagsamantalahan na mukhang satisfied. Siya nga? Oo. Alam mo naman yang si Aling Dora, di ba? Mukha laging pagod at pinagsakluban ng lupa. Oo, tama ka doon. Nakita mo ba? Glowing. Kahit ang putla ng labi. Parang sobrang ligaya. Parang nawala ng problema. Daig pang nagpaderma. Baka nasiyahan. He, pinagsamantalahan na nga eh. Tapos sasabihin mong nasiyahan. Aba, ikaw itong nagtatanong at namamansin eh. Umayon lang naman ako. Ayon sa nakita mo. Mabuti pa, ituloy na lang natin to sa loob ng opisina. Nauna na dun si Ate Carmela. Baka mamaya, nagbasag na yun. Ate? Anong ginagawa mo? Magdudugo ang kamay mo niyan. Tiring-tiri ako. Nakakadiri. Ni hindi mo lang ako nakagante. Ni hindi ka malang nakabigkas? Anong bigkas ka dyan? Na hindi ko nga nabigkusan ng manyak na yon. Miguel, kasi... Okay lang. Lalabas ako kung gusto ninyo para makapag-usap kayo. Hindi na! Ano naman kumalaman mo? Ate, ano ba? Huwag kang padalos-dalos dahil lang mainit yung ulo mo. Alam ko sinasabi ko. Manahimik ka. Hindi mo ba nakita yung matake sa amin? Wala akong inabutan doon. Maliban sa inyong magkapatid at si Aling Doray. Kung may napansin man ako, ay yung walang tigil na alulong ng mga aso. Siguro naman hindi ka tanga, no? Para hindi ka makalata sa salitang nakabigkas. Yung sa mga albularyo? Pangungusap? Latin? Yun ba? Marunong kayo ng ganon? Bakit? Mangkukulam kayo? Naturuan kami ng lola namin. Pamproteksyon. Bakit, Vina? Hindi ba taong nangatake sa inyo? Hindi eh. Noong una, akala ko talaga tao. Ang haba ng buhok. Malantik ang pilik mata. Parang nililok ang ilong. Ang kinis din ang mukha niya. Baka sa polong seda na suot noong lalaki na magandang pangangatawan niya. Parang humanga ka. Baliw na babae lang hahanga sa manyakis na yon. At hindi baliw ang si Vina. Umayos kami dala. Baka ubusan kita ng ngipin. Hindi ate. Tama si Medel. Kung akong tatanungin, gwapong lalaking yon. Kaakit-akit ang mukha at katawan. Parang Adonis. Pero, nang matitigan kong mata niya. Naakit ka. Hindi. Oo. Ewan. Naakit ako pero kakaibang takot ang tumawid sa akin eh. Parang pakiramdam ko, hinihigop ako. Tipong kapag nagpadala ako, lulunukin ako ng buhay. Siguro kung totoo ang mapang-akit na impacto, yun siya. Oo, isa akong agitot. Nagiging kaakit-akit akong lalaki na may mahabang buhok kapag nagaanyong aswang. Ibang-iba ang tunay kong anyo. Ginigising ang pagnanasa ng isang babae. Sa takot ko na mabuking, natutunan ko na wag sa ira ng dugo ang biktima ko.
Sinabi ko naman, di ba? Hindi ko po gustong mamatay, Madam Venus. Kaya naman gagawin ko ang lahat para manatiling buhay. At dumating ang pagkakataon na yun. Anong katarantaluhan ang ginawa ninyo kagabi? Ha? Sir Ronald, Sir Ronald? Wala kang silbi, Vina. Naturing ang ikaw ang executive secretary ng kumpanya. Ano at nagpatawag kayo ng ambulansya? Hindi pa kayo nagkasya? Tumawag pa kayo ng pulis? Emergency ho kasi, sir. Isa ka ba? Dalawa kayong matagal ng empleyado dito. Sukat gumawa kayo ng tangang desisyon. Sir, isa pong krimen ang nangyari. Krimen? Bakit may namatay ba, ha? Pormang lalaki ka pero daig mo pa ang babae sa pagkabano. Titibo-tibo ka, pero babae ka pa din. Mahinang decision making. O ano? Kakasa ka ba? Hindi ka pa nakakasa. May palagati ka pa ng kamao mo? Gitil na gitil si Mayor nang makarating sa kanyang papeles. Pati ako, nasabon. sorry po sir. Pati ang kaso ng nagpakamatay na si Chantal, naungkat. Wisit kayo? Kapag itong project namin ni Mayor nadamay, sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang, hindi lang murang matatamo ninyo sa akin. Umalis na kayo sa harapan ko! Ate, Alam ko, manahimik ka na muna. Baka ikaw mapagbuhusan ko ng inis ko. Vina, papuntahin mo si Midel sa opisina ko. sige po sir. Midel, pumunta ka raw sa office ni sir. Okay. Tuloy. Sir? Ayan ang pera sa envelope. Mamili ka para sa conference namin ni na Mayor. Mamayang gabi yon, linisin mo rin ang conference room. Yung pinakamalaki, ha? Yes po, sir. Overtime ka ngayon. Kailangan ko ng maiiwan at mag-ayos ng kalat pagkatapos namin. Sige po, sir. Hindi ko gusto na magtagal ang pinagkainan. Kaya linisin mo agad. Oras na matapos kami. Malinaw ba? Okay po, sir. Hindi libre yun. Babayaran kita. Salamat po, sir. Sige, lumabas ka na. Gamitin mo yung pera sa envelope para sa lahat na preparations. Magpatulong ka kay Vina. Dumating ang gabi. Ako lang ang naiwan habang nagkakasayahan ang mga tao sa conference room. Wala si Vina. Nakita ko na sinundo siya ni Ma'am Olivia. Wala din si Carmela. Minsang dumating si Susan, pero para lang samahan ang catering services na kinuha namin. Nang matapos ang party nila, agad akong naglinis. Doon ko nakuha ang isang bagay na noong una ay hindi ko alam kung paano gamitin. Huwag sanang sungkitin, bikini mong itim. Nalay mo sa akin. Mayor, ako na bahala sa accommodation. Nakahanda na po sa aming hostel ang tulugan ninyo. Nakapaghanda na din ako ng sasakyan nyo. Oo, sige. Bahala ka na dito. Ang mga tirang inumin, alak at pagkain, bahala ka na. Pwede mong iuwi ang gusto mo. Salamat, sir. Linis na, Midel. Tiyaga ka sa masasarap na pagkain ito na hindi mo naman lubusang ma-enjoy. Itatapon ko na lang itong mga pagkain may asin at mga bawang at sibuyas. Amoy pa lang, pumatay na. Heto. Steam lang. At ihaw lang talaga. Pwede na to. Ano ito? Itim na notebook. Aanin ko to. Ano naman kung naglalaman ito ng mga illegal dealings ni Sir? Teka. Tsaka ko na ito pag-iisipan. Basta itatago ko na muna ito.
Kinabukasan, kagaya ng nakasanayan ko na, pumasok ako ng maaga. Isang hindi inaasahang eksena ang inabot ko na siya ding nagbigay kasagutan sa akin kung paano ko magagamit ang itim na kwaderno ni Sir Ronald. Ilang beses ko magsasabihin sa'yo, hindi ko lalaki ang mga nasa notebook na yan. Hindi talaga. Tibuka eh. Kung hindi mo mga lalaki na andito, sino ang mga ito? Sumagot ka! Ano ba, Ronald? Nasasaktan ako. Talaga masasaktan ka kapag hindi ka palang salita. Mga masahistang kontak ng mga amiga ko. Amiga? Oo. Asawa ni Nacon, si Vice at ni Mayor. Pati nung mga nasa munisipyo. Kahit itanong mo pa sa sekretarya mo. Bakit pati si Vina ay isasali mo rito? Kasama ko si Vina sa mga lakad, natural. Bakit ang sekretarya ko ay isinama mo sa mga lakad mo? Wala kang pakialam sa kanya. Bakit? Kasi kulasisi mo siya? Ngayon, ako naman ang pinagbibintangan mo. Sus? Nagbintangan pa. Hindi ninyo alam, pareho kayong may maninok sa ulo. Sino may manenok sa ulo? At anong ginagawa mo dyan? Vina? May away sa loob. Sino? Para sa kaalaman mo, kaya ako nakikisama sa mga asawa ng mga taga-munisipyo dahil sa'yo. Akala mo hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Magkaalam kayo ni Mayor sa mga substandard na projects. Kung ano man ang ginawa ko noon, tinatamasa mo din ngayon. Kaya kung ayaw mong makaranas ng hirap, itigil mo yung dila mong matabil. Vina, Sir Ronald, si Vina po ako. May pachichikan po akong proposals. Tuloy. Natapos ang drama serye ng mag-asawa nang pumasok si Vina. Ilang oras din na natahimik ang opisina. Parang may anghel na dumaan. Pagbukas ng pinto ng private office ni Sir Ronald, magkakasama silang lumabas na tatlo. Akay ni Vina si Ma'am Olivia. Kalmado na si Sir. Bago sila tuluyang umalis, sinabihan ako na maglinis ng opisina ni Sir. Nang pasukin ko yun, parang dinaanan ng bagyo. grabe ang gulo dito. Parang nagwala si The Hook. Ang daming bubog. Hindi na kaya ng vacuum cleaner ang carpet. Papalitan na ito. Ha! Kamukha ito ng itim na kodernong nakuha ko ha. Ito ba yung ugat ng gulo ngayon? Quick? Sa mabilisang aksyon, kaping barako. Pangmalakasan pero di wasak. Gatas Pinoy, masarap kahit isoy. Ganun pala. Hoy! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ba't ang gulo ng opisina ni Sir? May konting issue kanina dito. Issue? Nasaan si Vina? Kasamang umalis nung mag-asawa. Okay, sige. Meloy, Ano yun? sino si Chantal? Ano sinabi mo? Paano mo nakilala si Chantal? Meloy, lamigan mo lang. Nalimutan mo na ba? Nung natagpuan ko kayo ni Vina sa likuran ng opisina, ilang beses mo binanggit ang pangalang yun. Nabanggit din ni Sir Ronald nung pinapagalitan tayo. Siya ang dating sekretarya dito. Pinalitan ni Vina. Natagpuan siyang walang buhay sa likod ng opisina. Nakasabit sa bakod. O mas tamang sabihin, pinili niyang tapusin ang lahat gamit ang kurtina ng opisina. Matapos iyong sabihin ni Meloy, umalis siya ng walang lingong likod. Isa lang ang nasa isipan ko noon. Magkakakonekta ang pagtitiis ni Vina na maging kabit ng mag-asawa. Ang pagkamatay noong Chantal at ang mga kwadernong itim. Kahit saglitan lang, nakakita ako ng posibilidad na makakuha ako ng dekalidad na pagkain. Nang gabing yun,
Inabangan ko na makabalik si Vina sa opisina. Sakto naman na bumalik nga sila ni Sir. Ginugutom ako. Nakakagutom ang tilibo, Vina. Baka makalimutan ko nang magpigil. Hayop ka, Videl. Anong hinitit mo, ha? Pero kung ako sa'yo, seryosuhin mo ko. Ano? Oops. Huwag kang madampal. Masakit yan. Play nice, okay? Baka bigla kong sunugin ang kailangan mo. Magkita tayo bukas ng gabi. Sa open area na malapit lang sa bahay ninyo. Hindi ko aaksayahin ang oras mo. Sinigurado ko na una kong darating sa aming tagpuan. Pinili kong maupo sa isang concrete bench na tanawang lawak noong lugar. Napatingala ako sa kalangitang walang buwan. Puro bituin lang. Hindi ako sigurado kung darating siya. Iniasa ko lang lahat sa kapalaran. Huminga ako ng malalim. Naamoy ko ang pabango niya. Malapit na si Vina. Amoy pinaghalong mamahaling pabango at halamang gamot. May baon siyang kalamansi, asin at bawang. Nandito na ako. Anong kailangan mo, Videl? Gusto kong makapasok sa club ni Ma'am Olivia. May club si Ma'am Olivia? Saan mo naman Huwag ka nang magkaila. Booking ko na kayo. Alam ko na may club si Ma'am Olivia at mga matrona ang customers. Nandito lahat sa kodernong itim na ito. Ang kailangan mo, Vina. At ano namang alam mo sa kailangan ko? Wala masyado. Depende sa ipapaalam mo sa akin. Pero sigurado ako na sasabihin mo sa akin ang lahat ng katotohanan. Dahil kailangan mo ito. Mas tamang sabihin ang mga laman nito. Walang silbing makipag-usap sa'yo. Si Chantal na natagpo ang nakabitin sa bakod ng likuran ng opisina. Gamit ang kortina sa opisina ni Sir Ronald. Ano siya sa'yo? Paano mong nalaman ang tungkol kay Chantal? Tinanong ko si Meloy kung tama ang kutob ko. Girlfriend siya ng ate mo, tama? Pero anong relasyon mo sa kanya? Wala ka nang pakialam doon. Okay. Pero tutulungan mo akong makapasok sa club ni Ma'am Olivia na mga matronang kliyente. Sinabi ko na sa'yo. Chokwi. Sa mabilisang aksyon, gatas Pinoy, Pilipino pero tisoy, jumbo hotdog, tiyak ikaw ay busog. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Heto, Monay Bay. Masarap kainin habang mainit. Eto pa, kapeng barako, malakas pero hindi kawasak. Ang pinakasikat ay si African Cucumber. Ang vital statistics ay... Tama na yan. Ano bang mapapala mo sa ginagawa mo, ha? Bakit di kita lang mag-apply ng direkta kay Ma'am Olivia? Vina. Ma'am Olivia talaga. Hindi ba't Oli ang tawag mo sa kanya kapag hindi ninyo kaharap ang lalaking kulasisi mo na si Ronald dear? Paano nga? Sino ba ang nagsasara ng opisina? Sino din ang nagbubukas ng opisina? Ako. Alam kaya ni Ronald dear na matapos ang mainit na sandali ninyong dalawa sa executive chair niya sa umaga, ay ang office table naman niya ang ginagamit ninyo ni Oli pagdating ng hapon kapag nakaalis na siya? Hindi. Oo, nakita ko kayo. Tinalo niyo pa ang mga X-rated na pelikula. Muntik nang kumulo ang varnish ng mesa ni Sir. Pero hindi rin naman iba yun sa'yo. Kahit kayo ni Ronald dear
Ay, oops! Nanlambot ba ang tuhod mo? Maupo tayo. Anong makukuha mo sa pang-blackmail sa akin? Blackmail? Hindi ah. Anong blackmail? Ito, pang-blackmail ang tawag rito. Ang alam ko, ang tawag ng company dito ay proposal. Proposal? Mas tama na tawagin ng mga yon ng mga illegal dealings. Ha! Illegal dealings na wala akong pruweba. Isinanla ko lang sarili ko pero wala pa rin. Paano kung ibigay ko yun sa'yo? Ano bang pinagsasabi mo? Buti na lang, walang buwan ngayon. Ano? Lasing ka ba? Ang labo mo kausap. Sigurado akong hindi ka sisipot. Mas mahalaga sa inyong magkakapatid ang magbigay pugay sa buwan. Anong? Paano? Hindi. Nanguhuli ka lang. Maupo ka. Mag-usap tayo. Hindi makakatulong ang pagkukunwaring wala kang alam. Sino ka ba ha? Ano ba talagang pakay mo? Sino ako? Matagal mo na akong nakita, Vina. Hindi kita naiintindihan. Sa likod ng opisina, mahaba ang buhok. Ilong na parang nililok. Mga pilikmatang malalantik. Lalaking nakakaaki. Mga matang nangihipnotismo. Yung nilalang na bumunggo sa akin. Ding, 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 ding! Tama! At dahil dyan, nanalo ka na! Ayoko nang marinig pa. Halimaw ka. Aswang! Dito ka lang, Vina. Nag-uusap pa tayo. Bitiwan mo ako! Vina, huwag mo kong masyadong pasabikin. Baka malimutan ko kung ano ka. Ambang mo pa naman. Mag-uusap nga lang tayo. Huwag kang malikot. Hindi pa ako kumakain. Baka ikaw ang kainin ko nang wala sa oras. O baka maging abo ka na lang, Medel. Oops! Susan, dahan-dahan ka dyan. O mas gusto mong maiwang sabog yung ulo mo? Hello, Meloy. Itago mo yan. Baka may makakita sa'yo. Ang alalahanin mo, kung may makakakita pa sa'yo. Pagkatapos noon, wala na akong alam. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang malamig at madilim na silid. Nakatali ang kamay at paa ko sa isang silya. Hindi ko napigilang bumaliktad ang aking sikmura nang maamoy ko ang masangsang na halimuyak ng bawang. Ramdam ko na may nakataklob sa mukha ko. Naririnig ko na may paparating. Gising ka na? Parang medyo nahihilo. Nasaan ako? Nahihilo ka pa? Nasaan ba ako? Baka sa impyerno. Susan. Hindi. Ate Susan. Baka naman pwedeng magkaroon tayo ng kasunduan. Sinong ate mo, ha? Aling Susan. Aling Susan? Bastos din yung bunganga mo, no? Ha? Divers na. Mag-uusap muna tayo, ha? Usap? Ikaw naman niya ka. Uunahin kong putulin niya at manahimik ka na. Tama na yan, ate. Pakinggan muna natin siya. Binulas siya ako ng hayop na aswang na to eh. Sigurado ka ba dyan, Vina? Aswang ito? Nilalang ng dilim? May ipinagkaiba ba tayo sa kanya? Hindi kita maintindihan, Vina. Hindi tayo kumakain ng laman ng tao. Hindi rin naman ako kumakain ng laman ng tao. Manahimik sa aswang! Kung ako lang ang masusunod, paliliguan kita ngayon din ng isang sakong asin! Ate Susan, sumasamba din tayo sa buwan. Katulad nila na kumukuha ng lakas sa kabilugan ng buwan. Pero
Makinig ka, Midel. Itong hawak ko ay punyal na balot ng dasal na pamuksa sa aswang. Ibinaba din ito sa mga halamang pamuksa ng aswang, kagaya ng katas ng makabuhay at ng bawang. Kapag nahalata ko na ginagago mo ako, gigilitan kita. Malinaw ba? Sige, okay lang. Pero baka pwedeng pakilayo muna. Baka abot na ako bago ko masagot ang mga tanong mo. Unang tanong, paano mo nakuha ang kwaderong itim na yon? Nagparty sila ni Mayor sa conference room, tanda mo. Kasi napermahan na yung proposal ng endorsed consultation firm ni Mayor na ipinadaan sa opisina ng municipal administrator. Bakit hindi mo pa inireport sa pulis ang mga illegal activities ni Sir at ni Mayor? Hindi ko kailangan ng atensyon. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng makukuhanan ng pagkain. Isa lang akong aswang na nagsisikap mabuhay. Okay, sige. Naniniwala ako sa'yo. Kung ganon, ay tutulungan mo akong makapasok sa club. Pero, bawal kang pumatay. Kapag may nangyaring masama sa mga kliyente sa club ni Ma'am Olivia, papatayin kita. Walang problema. Salamat. Mamaya ka na magpasalamat. Kapag nabuhay ka sa bugbog na Ate Carmela, Ano? bahala ka na sa ganti mo, Ate Carmela. Bawal lang gumamit ng punyal, baril o kahit anong matalos na nakakamatay ng bagay. Sapat na sa akin ang kamao ko. Teka naman, Vina. Baka pwedeng pag-usapan ito. Vina! Sandali! Pinakawan na nila ako nang magsawa si Meloy. Tumupad si Vina sa kasunduan namin. Tinulungan niya akong makapasok sa club. Solve na ang pagkain ko. Pero isang pangungusap ang ibinulong ng magkakapatid sa leeg ko. Kapag nakapatay ako ng tao habang kumakain ako bilang agitot, magwawakas din ang buhay ko. Hindi na masama kung para sa akin. Taliwas sa dinanas ni Sir Ronald at noong mayor. Nagsimula ang lahat sa Anong kalokohan ito? Vina, halika rito. Lintik na. Sinong siraulo ang nagpadala nito? Vina! Sir? Sir? Sinong may gawa nito? Ang alin, sir? Ito. Ayan. Basahin mo. Masisiwalat din ang lahat ng lihim mo. Ha? Ano daw? Sinong huling pumasok dito sa opisina ko? Ako po. Alam ko na ikaw ang huli. Tanga. Ibig ko sabihin, sino maliban sa iyo at sa akin? Si Medel po. Tawagin mo ang gunggong na yun. Sir? Sinong nag-abot sa iyo nitong envelope na to? Rider po ng courier, sir. Pinapirma lang po ako sa receiving copy nila. Tapos, iniabot na po yan. Sige. Umalis ka na sa harapan ko. Wisit! Wisit talaga! Napapaligira ako ng mga walang kwenta, hindi maasahan, mga walang silbi! Hello? Yes po. Nandito po si sir. Yes po. Iko-connect ko na po kayo. Sir? Ano yun, Vina? I'm not accepting calls. Sir, si Mayor po, nasa line 2. Okay, sige. I'll take the call. Wisit! Wisit talaga! Alat! Ayon sa balita, gumuho ang itinatayong gusali noong bagong kontraktor. Nang mag-imbestiga, nahuli na substandard ang mga materyales. Dahil doon, naghahanap ng masisisi si Mayor. Kaya naman bilang fall guy, inalis noong Mayor si Sir Ronald bilang administrator ng munisipyo. Ngunit hindi doon natatapos ang kalbaryo ni Sir Ronald. Isang umaga sa kalagitnaan ng aming pasok sa opisina. Tumawag kayo ng pest control. Sir, aalis din ang mga yan.
Marunong ka pa sa akin. Tumawag ka na at baka mamaya niya na ay mabasag pa ang salamin ng bintana ng opisina ko. Nalintik ka na, oh. Tumawag ka na. Yes, sir. Ay, ang tagal din bago nawala ng mga uwak. Ang daming mga pakpakang naiwan. Nakakapagod. Vina, wag namang masyado. Ang hirap maglinis eh. Magtiyaga ka. Ilang araw ding natahimik ang opisina namin matapos kaming bahain ng mga uwak. Ngunit pagsapit ng Biyernes ng umaga, umalingasaw ang amoy bulok na dugo. Noong una hindi namin matukoy kung saan yun nanggaling. Hanggang sa pasukin na ng mga langaw ang pribadong opisina ni Sir Ronald. Ipinagtaka namin kung bakit sa likod ng wedding picture nilang mag-asawa, nag-iipon ang mga yun. Nang hawiin namin ang larawan, Sorry sa inyong lahat. Nako, may langaw na oh. Bangyaw pa nga oh. Ano yun? Anong amoy yun? Hindi rin po namin alam, ma'am. Basta po ganito na po ito nung dumating kami. Ay, ano ba yan? Nakakadiri. Gawan niyo ng paraan. Tumawag kayo ng maglilinis. Hindi niya yata kaya ni Medel dito eh. Baho naman. Ano yan? May patay dito? Sir, sa office niyo po pumupunta ang mga bangyaw. Ano? Hawiin mo ang wedding picture namin. Diyos ko po! mga bakas at simbolo na nakapaloob sa kabalistikong bituin, na nakapaloob sa isang malaking bilog ang aming nakitang nasa dingding ng ikinukubli ng wedding picture nila. Maging nang hawiin namin ang carpet, sa office ni Sir Ronald ay may ganoon din. Hindi naman ang mga simbolo o marka ang nakakatakot, kundi ang katotohanan na isinulat iyon sa dugo. Maging sa mayor's office ay lumabas din ang mga ganoong simbolo. Hello? Yes po. Opo. Right away po. Tuloy, bukas yan. Sir, pinapapunta daw po kayo ni Mayor sa opisina niya. Bakit daw? Kasi po, lumabas din daw po sa opisina ni Mayor yung mga simbolo na kapares dito sa lumabas sa opisina niyo. Sige, pupunta na ako. Tawagin mo si Meloy. Lalakan na kami. Ngayon din. Kinagabihan nag-usap kami ni Vina. Sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. May hiniling siya sa akin na isang pabor na nagbigay buhay sa dugo ko bilang agitot. Isa iyong masamang balakin. Ngunit yun ay isang bagay na nagbigay saya din sa akin na gawin. Ang biktimahin si Olivia. Minsan mo akong tinanong kung sino si Chantal. Kung hindi mo kayang sabihin, okay lang naman. Hindi. Sasabihin ko na sa iyo ang buong istorya. Katulad ng alam mo na, si Chantal ay ang unang sekretary ng firm bago ako. Girlfriend siya ni Ate Meloy. At best friend ko siya since elementary. Ah, ganun ba? Si Chantal ang itinuring kong kapatid. Kasi ang lalayo ng age gap namin ni na ate. Hanggang mag-college, magkasama kami. Nang matanggap sa trabahong kaibigan ko, ang saya-saya niya. Puno siya ng inspirasyon. Iba talaga kapag first job. Oo. Ganun na nga. Pero ng mga sumunod na buwan, napansin ko na tumatamlay ang kaibigan ko. Nang tanungin ko siya, ikinuwento niya sa akin ang workplace bullying na dinanas niya. Madami kasing inggitero sa opisina. Totoo yun. Pero hindi yun ang dahilan. Eh ano? Nakatanggap si Chantal ng indecent proposal mula kay Sir Ronald. Tumanggi siya. Kahit pa nung alokin siya ng bahay. Straight lace kasi yung kaibigan ko. Mahirap yun. Oo. Mga ilang linggo pa. Si Ma'am Olivia naman daw nagparamdam. Pero sinabi ng kaibigan ko ang parehong sagot niya kay Sir Ronald. Doon na tumindi ang bullying sa kanya. Paanong bullying? Hindi siya kinikibo ng boss kung walang utos. Ang trabaho na ayaw gawin ng iba, sa kanya ay tinatambak. At ang malala pa, ni hindi siya purihin sa mga nagagawa niya maganda.
Ang iba kahit effort lang, may reward na agad. Bakit hindi na lang siya lumipat? Noong una, yan din ang sinabi ko sa kanya. Lumipat ka na lang. Pero tumanggi siya eh. Halos mag-away kami noon. Hanggang sa sinabi niya na tinitiis lang niya for experience. Experience? Makukuha din naman niya yun sa iba. Sorry, alam ko na kaibigan mo siya pero ang bobo niya. Diba? Pero yun kasi siya eh. Para sa ating mga outsiders, madali ang magsabi ng dapat ito ang ginawa mo. O kaya ay, ang bobo naman niya. Pero wala tayong alam sa mismong pinagdadaanan nila. Yung bullying ang naging dahilan ng pagkawala niya? Oo, dahil sa mag-asawang yun. Mas masahol pa sila sa aswang, sa halimaw. Kaya gusto ko silang pagdusahin. Yun ba ang dahilan kung bakit pulang mga tinta ang palaging gamit mo? Kapag isinusulat mo ang pangalan ni Sir Ronald at Ma'am Olivia? Sinalot nila ang kaibigan ko. Pwes, sasalutin ko din ang buhay nila. Bakit ba kasi pula? Anong dahilan ninyo? Kahit sina Meloy at Ate Susan, hindi mapakali kapag walang pulang ballpen. May paniniwala kasi sa mga Hapon. Huwag na huwag isusulat sa pulang tinta ang pangalan ng isang tao. Bakit naman? Dahil yun ang ginagamit, panulat sa mga puntod. Kung isusulat mo sa pula ang pangalan ng isang tao na buhay pa, para mo na siyang pinatay. O di kaya ay, dinadala mo siya sa kamatayan. Pati na rin ang kanyang kabuhayan. Kung gano'n ay matagal-tagal nyo na palang ginagawa ano? Oo. At ngayong isiniwalat ko na ito sa'yo, gusto kong humingi ng pabor. Kung kaya ko din lang, sige ba? Biktimahin mo si Olivia. Huwag mong patayin. Pero, iwanan mo siya sa paraang matatagpuan siya ng mga magre-raid sa club sa nakakayang sitwasyon. Gusto ko yan. Oo naman. Higante. Kahiyang. Nanginginig na ako. Bidel, okay ba? Ibang klase ang pangalan mo sa sarili mo. Raging Stallion. Mapapasakay ka sa sarap. Ibang klase ka bata. Thank you po, ma'am. Ano bang ma'am? Oli na lang. Oks na tayo doon. Okay, Ollie. Alam mo ba na ang sexy ng pangalang Olivia? Ano sinasabi mo? Nalimutan mo na ba na hindi tayo talong? Baka bigwasan kita dyan eh. Magtigil ka. Yan ang gusto ko sa babae, palaban. Maganda talaga kapag may laban. Lalong nakakapanabi. Ano? Ba? Yan. Tama yan, Ollie. Focus ka lang sa mata ko. Wala kang nakikita kundi ako. Walang iba, kundi ikaw lang. Tama. Ako. At ikaw lang, Olivia. Ang init. Bakit? Parang ang init. Olivia. Lord. Oo. Luluhod ako. Anong nangyayari? Bakit? Anong kapasanit ha? Wala akong ginagawang masama. Call my lawyer. Vina! Nasaan ka, Vina? Diretso sa presinto si Ma'am Olivia. Anong obscenity? Natural mahuhuli siya at mabibitbit. Ikaw ba naman ang datna ng mga pulis na nakaluhod sa harap ng lalaking nakalabas ang hindi dapat nakalabas? Pagkatapos ay hawak mo pa yun at kinikiskis sa iyong mga pisngi? Pero hindi tinapos ni Vina ang kalbaryo ni Olivia sa kahihiyan. Sinaktan niya talaga yung tibo. Opo, dala ko na po ang piyansa. Opo, naiintindihan ko po. Pwede na po? Okay.
Ma'am Olivia, pwede na raw pong umalis. Napansin ko na pulang ballpen dagi ang panulat mo. Oo. Dahil gusto kitang balasin. Kayo ng buwisit mong asawa. Ano bang sinasabi mo, Vina? Naiintindihan ko na recently, mainit na ng ulo ni Ronald. Pero okay naman tayong dalawa, di ba? Ha? Tayo? Okay? Narinig mo bang sarili mo ha, Olivia? Suklam na suklam ako sa inyong dalawa ng asawa mo. Isinusuka ko kayo. Vina? Alam mo ba, Olivia? Kung gaano kasakit mawalan ng kapatid, ha? Hindi mo alam. Palibhasa solong anak ka. Sunod sa layaw pa. Hindi kita maintindihan. Ano bang ipinagkakaganyan mo? Yung kay Midel? Hindi ko din alam kung bakit nangyari yun. Itanong mo pa kay Midel. Sorry. Hindi ko na kasi mapigil eh. Anong ibig sabihin nito, Vina? Huwag mong sabihin! Oo. Oo, Olivia. Pinlano ko ang lahat. Ako din ang nagsuplong sa pulis ng club mo para sa matrona. Kamusta? Masakit ba? Hindi. Hindi yan totoo. Hindi magagawa ng Vina ko sa akin yan. Mahal niya ako. Hindi! Hinintay ko talaga ang pagkakataong ito. Para ito sa best friend ko na si Chantal. Pinatay mo siya! Nyo! Kaya pagbabayarin ko kayo. Hahalik kayo sa lupa. Kung saan kayo nababagay. Mga demonyo! Vina, di ba? Kahit naman isang sandali. Minahal mo ko, di ba? Kahit minsan. Minahal mo ko. Mahal? Marunong ka nun? Sasabihin ko sa yung totoo. Minsan, hindi kita minahal. Ang tanging naramdaman ko ay pandidiri sa sarili ko. Na halos balatan kong sarili ko. Maalis lang ang amoy mo sa akin. Iniwan na namin si Olivia. Kung paano siyang nakauwi, hindi namin alam. Kinabukasan sa opisina namin, pinasok kami ng mga arresting officers. Hinuli si Sir Ronald. Anong kaguluhan ito? Ha? Ano ba ito? Ang dami ninyong arte. Warrant of arrest? Para saan? Wala akong alam dito. Bitiwan niyo ako. Vina, tawagan mo si Judge De La Rosa. Kailangan ko siya. Pakisabi. Masaya ka ba sa kinahinatnan ng lahat ng ito? Oo naman. Pero hindi ito sapat. Ahayaan ko na munang isipin ni Ronald na pwede siya makalusot. Bailable naman ang kaso niya eh. Pagkatapos, at saka ko ibibigay ang pruweba na magkukulong sa kanya. Ipapadala mo ang kwadernong itim. Ano pa nga ba? Sarili niyang penmanship to. Kalabosong gago, sigurado. Dahil sa nagloko na ang operation ng firm dahil sa patong-patong na kaso laban kay Sir Ronald at ang eskandalo ni Ma'am Olivia, may nabuti na yung isara. Sinamahan ko si Vina para magpaalam kay Chantal at kunin ang mga gamit niya. Pansamantala ko siyang iniwan, pero pagbalik ko, nabigla ako sa eksenang aking dinatnan. Chantal, naiganti na kita. Pero bakit hindi ako masaya? Bakit pakiramdam ko, hindi ito ang gusto mong ginawa ko? Hindi ka ba masaya? Nagbabayad na sila. Okay lang yun, Vina. Ang mahalaga, ginawa mo ang kaya mo. Salamat, Fidel. Okay lang ba kung iwanan mo muna ako saglit? Oo, sige. Ibibili kita ng tubig sa pwesto ni Aling Doray, okay ba? Sige, salamat. Ganun ba talaga? Kahit pa naipagiganti niya na ang kaibigan niya, hindi pa rin siya masaya. Kawawa naman si Vina. Oh, Meloy, bakit?
Anong problema at nagmamadali ka? Nasaan si Vina? Bakit hindi mo kasama? Nagpaiwan dun sa office sa likod. Kinakausap si Chantal. Ibig kong sabihin yung lugar kung saan... Hoy! Bakit ka namumutla? Bumalik ka agad sa opisina. Delikado si Vina. Ha? Bakit? Nakatakas sa mga pulis si Ronald. Nalinti ka na. Bakit, Vina? Minahal kita. Pinilit kong magbago nang makilala kita. Umiwas akong gumawa ng masama. Umiwas? Naririnig mo bang sarili mo, ha? Anong umiwas? Umulit ka nga eh. Karma mo yan. Isang beses ko lang ulit ginawa yon. Dahil sa paraking talo ko sa kasino. Isang beses lang kumpara sa ibang tiwali. Hindi ako katulad nila. Maunti o madami, ang tiwali ay tiwali pa rin. Dati o ngayon, ang kasalanang ginawa mo ay babalik at babalik para pagbayarin ka. Paano mo nagawa sa akin ito? Minahal kita, Vina. Higit pa sa aking asawa. Mag-asawa nga kayo. Kasi minsan ding sinabi sa akin ni Olivia na mas mahal niya ako kaysa sa'yo. Bala ka na nga niyang iwalayan eh. Papatayin kitang babae ka. Papatayin kita. Gaga ka. Bitiwan mo siya! Hindi pa ako tapos. Patay ka sa akin, babae ka. Mamamatay ka!